Ang word for the day ay katotohanan. Katotohanan. Truth. Truth. Yes po. Kasi meron pa bang ibang salita bukod sa katotohanan? Wala na po ako. Pero naiintindihan nating lahat yun. Yes po naman. Oo. Kapag ang isang tao o isang grupo ng tao, lalong-lalo na ang lipunan, ay nawala na sa katotohanan, mahirap na mangyari sa isang bansa yun, Jen. Wala ho. Kabalintunaan na mangyayari. Yun lamang isang tao lang o isang grupo ng tao na hindi na pinamumugaran ng katotohanan, malaking problema na yun. Ay, opo. Oho. Paano kaya kung buong lipunan na, Problemang malaki yan, Sen. isang pamayanan, isang komunidad, hanggang sa ito ay lumawak na sa buong lipunan, hindi na tayo mapapalagay nun dyan eh. Ninakawan ng katotohanan. Ano? Palagay ko wala nang direksyon siguro ang pamahalaan sapagkat ang bawat pamamahala ng gobyerno dyan ay palaging nakasalig sa katotohanan. Yes po diba? naman. Ngayon, tinatanong mo kanina, bakit naman pumayag kayo na hindi makasipot sa loob ng 3 araw? Yun ang ginagamit na laban sa inyo. Nakalimutan nila nung sila'y mag-walkout dyan, nung May 26, 2026. Ito yung mga petsa na hindi na pwedeng kalimutan sa kasaysayan natin dyan. Nakatala na po sa kasaysayan ng Senado, Sen. Nangyari noon sa panahon ni Abilino Cuenco, 1949 ito dyan, naulit sa ating panahon, 2026. So, 1949, 2026. Naulit ng 2026. Mga ilang panahon yun? Mahigitan na yun. Mga 80 years na yun siguro, Jen. Opo. Wala pa naman siguro. Humigit kumulang po. Humigit kumulang 8 years ang pagitan. Hindi pala po pwede kasi 3 araw yung sa kanila yan. Hindi, mali yun. Nakalimutan ko. Meron akong iniisip kasi. Sa akin palagay ngayon lang nangyari muna na ngayon lang ginamit yun ito yung walkout? Yung walkout Okay. Ewan ko, baka nangyari na sa ibang pagkakataon. Pero sa aking pagkakaalam, ngayon lang nangyari yung walkout. Kasi yung 1949, may tension din nun. Pero wala nag-walkout ata nun, Sen. Hindi, nag-walkout. Opo. Pero yun lamang ang gusto ko sabihin, nag-walkout. Nag-walkout. Na nangyari, kasi mamaya sabihin natin yun namang hindi kami dumating ng 3 araw. 3 araw, opo. Yung walkout, mga kababayan, pwede nating ikumpara noong 1949. Okay? Kasi noon, 10 din ang nag-walkout. Ganun po. Sa 10 history, yun. 19 po. Historically, may kapareho Opo. Kaya alam ko, baka alam na nila yung Abilino, kaya nila ginawa yun Yung Abilino kasi dyan, kailangan may kwento lang natin kahit konti lang. Opo, 77 years ago Ang presidente ng Senado noon, 1949, ay si Senator Abilino. Okay. Kaya lang, merong titindig si Senador Lorenzo Tañada yata yun dyan, kung tama yung Yung matandang Lorenzo Tañada, opo. Meron silang pinoformulate na aksyon against the Senate President na di umano ay may connection sa korupsyon. Medyo naulinigan kaagad ng Senate President, Abilino. So, bago pa mag-umpisa, binang niya na yung Gable. Gable. Sabi niya, the session is adjourned, sabi niya. In-adjourn kaagad, Nag-walk. At pagkatapos, yung 10 kasama siya, nag-walk out. Nag-walk out. Kaya nga sabi ng Korte Suprema, hindi ninyo kayang i-terminate yung legally assembled quorum sa magitan ng pag-walkout ninyo. Okay? Dahil yung na-establish na quorum, nandun na kayo nung umpisa Kaya yun ang quorum. Naulit lang ngayon, ginamit nila yun siguro, 10 din ang nag-walkout. Nakukuha mo ngayon, baka ginaya talaga nila pala, kaya lang mali sila, dahil wala namang nawala sa amin. Si Senator Bato, hindi naman nila nadala sa The Hague. Ngayon, mapapansin mo, kaya ganun na lang ang kanilang pagsasakit na makuha si Senator Bato. Para sa ganun, noong May 26, talagang akmang-akma ang Abilino versus Cuenco. Kasi kung matadala sa The Hague, wala sa jurisdiction. 23 lang ang sana ngayon ay nasusubaybayan ng mga kababayan natin. Yun pala. Balikan mo ngayon kung bakit ganun na lang ang pagsisikap at pagsasagit na mahuli si Senator Bato. Una,
para hindi kami makakuha ng 13. Opo. Para sa ganun makuha namin ang liderato. Pangalawa ay para sa ganun makasiguro sila na kung ano man ang mangyari sa susunod na mga araw, si Senator Bato wala na sa jurisdiction ng Pilipinas. Ayun, so talaga palang ang kasama sa plano pala talaga. Baka akala ninyo, hindi namin alam. Hindi namin alam yan. O ngayon, balikan natin. Ang tanong mo kanina, ulitin mo nga. Bakit daw ho? Kasi naman nauna kayong nag-adjourn ng 3 araw bago absent kayo. Binoykot nyo raw. Hindi ba nung nag-walkout sila, sabi nila, hindi walkout yun. It was a legislative strategy. Strategy. Tuwan-tuwa nga sila doon sin Naisahan daw nila kayo doon Naisahan daw kami. Oho. O yun nakala nyo. O nung nag-walkout sila, kami naman, sinasabi nila nag-boycott daw kami. O yun na nga, Diyan hindi kami nag-boycott. Oho. Bakit wala kami? O bakit nga po? Wala, 3 araw po O ginamit lang namin ang nakasad sa Section 6, Article 6, Section 16, Paragraph 5 ng Saligang Batas. Oho. Ano po nakalagay, Sen? Basahin natin. Sige po. Neither house during sessions of the Congress. Neither house, Either Senate Or, or the House of Representatives. Opo. Bawat isa sa inyo, sabi niya. Shall, without consent of the other, adjourn for more than 3 days. Nor any other place than that which the 2 houses should be sitting. Itagalog mo. Walang isa sa inyong dalawa nang walang consent yung isa ang mag-adjourn ng higit sa 3 araw. Ginawa ba namin nag-adjourn ng higit sa 3 araw? Hindi po, eksaktong 3 araw. Eksaktong 3 araw. Anong ginawa namin? Ginagamit lang namin ang nakasaad sa Saligang Batas as a legislative strategy. Alam mo kung bakit? Kung nandun kami noong June 1, June 2 o June 3, nakuha nila kagad ang mga committees na ilugso nila si Alan Peter Cayetano at Senator. Nakuha nila yung blue ribbon, hindi na natuloy yung June 4. Ayun pala talaga ang target nila. Kaya ang sabi ko, Jen, ang pinakamahalagang salita ngayon, katotohanan. Ayaw nilang matuloy ng kahit sa anong paraan yung June 4, 2026 sapagkat marami ng katotohanan ang lalabas doon. Hindi pa yung ganap, ngunit malaking bagay sa tinatawag nating katotohanan ang unti-unti nang lilitaw. So kung ang mangyari pala, Sen, hindi man nila makuha ang Senate President, magdideklara sila ng all committee chairmans vacant, makukuha nila ang Blue Ribbon Committee. Isa lang ang dumating sa amin doon, makukuha na nila Hindi, isa lang ang dumating sa amin, mailulugso na nila si Alan Peter. Kasi 13 Opo. Naalala mo, 12 sila dahil dumating na nga yung isa sa kanila. Nawala na isa sa amin, di ba? Opo. Dumalo na doon sa kabila Doon sa 13, doon sa June 3 na dumating June 3, opo. Doon sa dati, naninimbang pa siya June 1, June 2, pero ganun ba? Dahil alam na namin yon, kahit hindi dumating si Senator Cheese, kahit ako lang ang dumating doon, dahil 12 sila, magiging 13, di ba? Oo nga po. Dahil ang kailangan natin, alalahanin mo, dinidiscuss natin, the magic word is 13. 13 na po. So, isa man lang sa amin ang dumating doon. Isa man sa grupo ninyo. Si Senador Bongo, si Senador Robin, lahat ng kasama ko, isa man lang ang dumating doon. Tapos kami. Ang pinaka-importante ron, yung Blue Ribbon Committee, makukuha nila, kagaya ng ginawa nila ngayon, na nagkunwa silang nakuha na nila, kahit 12 lang sila. Kasi at bigla na siyang naglagay na siya na raw ang BRC chairman ngayon at siya raw ay gagawa na ng pagdinig sa Lunes. Ewan ko kung anong klaseng pagdinig ang gagawin ng isang illegal na chairman at illegal na pag-take over ng komite. Kasi kung magiging 13, magkakaroon ng quorum Magkakaroon ng quorum. Tapos kung siyempre, kasi boboto sa kanila, mas marami, talo nga kayo kahit na meron lang isang... At meron pa akong naulinigan at palagay ko tama yun. Ginaganyak si Senate President Alan na kung gusto mo kanya yung i-open mo lang, yung nakaupo ka lang doon. Pagkatapos umalis ka na. Mag-open lang na session. Di pang 13 siya. Oo nga, So, akala ba nila hindi namin alam ang kanilang gagawin?
Oo nga, no. Kaya yung strategy na yon, na alam ko, yung sumulat sa saligang batas, nahulaan niya na noong June 3, 2026, maaari namin gamitin. Oo. Isipin mo yung saligang batas kung sino man ang may kagagawan nitong Article 6, Section 16, Paragraph 5, napursin niya na in 1987, nagagamitin namin, na-cover ito, constitutional cover, para lang yung katotohanan ay matuloy noong June 4. Parang propesiya pala. Ngayon siguro naintindihin mo na, Jen. Ngayon ko naunawa na, oo nga, no. Kaya mga kababayan, ako po ay nagpapasalamat kung sino man po yung Ang may akda niya. kasama noong 1987 Constitutional Commission, kung paano po niya naisip yung 3 araw Na magagamit pala ngayon, ano? na magagamit namin po, mga ilang taon ang dadaan, dekada po ang dadaan, magagamit pala namin constitutional cover. Nako. Pero yung pag-walkout po ba nasa Constitution? Tanungin mo nga ako. Nasa Constitution po ba yung pag-walkout? Wala. Wala ba? Humanap sila, basahin na lang Constitution. Kung yung pag-walkout ay pinapayagan ng saligang batas. Yung 3 araw na hindi yung pagdalo. Na pinayagan. Ulitin ko po, Sige. mga kababayan nakikinig. Article 6, Section 16, Paragraph 5. Kung sino man po yung sumulat noon. 1987 ito, Jen. Opo, 1970 2026 na tayo. Opo. Ilang taon yon? Paki-compute. Mathematician, cameraman. Yan, may hawak na, no? Ilang taon na yon? 1987. Kahina nitong mga 2026 mathematician minus natin. 1987. Ilan? 39 years na po. Tama ba? Isipin mo, sinong makapagsasabi na yung taong kinasangkapan ng tadhana 39 years ago, nakita niya na dahil sa pangangailangan na mabunyag ang katotohanan, pwede naming gamitin itong isinulat nila na bahaging ito ng saligang batas. Parang paunang ano ho yan, ano? Parang ibinigay sa amin ito eh. Kasi ang sinasabi nila, Sen, dapat na po in-advise nyo ang lower, yung paano nyo, yung lower chamber. Basta ang sinasabi ko sa iyo, meron kaming constitutional cover. Ang sinabi niya, bawal sino man sa inyong dalawa nang hindi kayo nagko-consent sa isa't isa na magpasya kayong mag-adjourn ng more than 3 days. 3 days lang ginawa. 3 days lang ang ginawa namin. June 1, June 2, June 3, 2026. Oo nga, no. Baka hindi nila nabasa. Nabasa lang nila, Abilino ko, decision. Yan ang alamin nyo. Pero yung sumulat nito o kinasangkapan ng tadhana na sulatin ang bahaging ito ng saligang batas ay isang anghel. May propesiya siya na magaga. Di ba? Opo. Sino makakapagsabi na 39 years later, sabi nung gumawa nito, magagamit yan. Magagamit yan. Oo nga, no? Nung mga taong talagang ang gusto nila ay magsiwalat ng katotohanan. Magagamit yan sapagkat kung hindi nila gagamitin yan, lilikutin at lilikutin kagaya nga ng ginawa nilang panlilikot. Kahit 12 na lang. Kahit 12 lang. Sinubukan nilang kunin ang Blue Ribbon Committee. At kamuntik na nga hindi natuloy. Akalain mong merong dumating na secretary doon, haharangin pa yung pagdating ng 18 ex-soldiers ng ating bansa na nung araw na yun ay tinawag, inimbita para sila ay magpahayag nung kanilang dating na ginawa na hindi pa nakarecord sa aming komite. Kinasangkapan nila pati Blue Ribbon Committee, wala silang pinapasok. Isip-isipin mo, pati staff, lahat ng gagamitin namin. Lahat ng gagamitin. Pati mga stenographer, pati mga tao. Wala, kami na lang, mga staff namin, para lamang mahayag ang ilang bahagi ng katotohanan na matagal na pong hinihintay ng mga kababayan natin. Hindi ko po alam kung matutuloy pa yung mga susunod namin pagdinig sapagkat nagtatangkanan nila na pigilan kami dahil hindi raw po kami ang legitimately na may hawak na po ng poder ng kapangyarihan sa Senado. Kasi yun ang pinalulutang nila ngayon, Sen. Ang sinasabi nila, kayo po ang illegal at bogus hearing daw po yung nangyari kahapon. Bogus. Hindi. Ang katotohanan dyan ang dapat na manaig. Yun ang tandaan pala natin. At alam ko dyan, alam mo rin ito, sapagkat ito'y napasulat dyan Ay, opo naman. Di ba? Ang sabi sa John 8:32. Itagalog mo ito dyan, ha? Opo. Juan, ano po? John
John 8:32. Juan 8:32. Tagalog ba yung 8:32 ikaw naman? Hindi kasi mas maganda pa